Muli po, pagbati ng isang magandang hapon sa ating lahat, aking mga mahal na kapatid, at ang aming mga bisita ngayong hapon na nandito sa Bulwagan, maging sa mga tumutunghay sa aming Facebook page. Tunay nga napakabuti ng Diyos na sa gitna ng marami nangyayari sa mundo ay meron tayong pribileyo na makarinig ng kanyang salita. At tayo nga ay nasa pagtatapos ng linggo ng buwan ng Pebrero, buwan na kinukonsider ng marami ng buwan ng pag-ibig. Hindi tayo naniniwala dyan dahil sineselebrate ng marami ang Valentine's Day, ngunit sinasamantala natin ang pagkakataon para magamit kung saan maipakilala natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga nasabi ko dati, marami ang hindi malinaw kung ano yung pag-ibig na ito ng ating Panginoon. At ngayong ang buwan ng Pebrero ay maraming pangyayari. Hindi ko alam kung may mga kinasal. Wala sa mga kaibigan ko ang kinasal. Ngunit sa larangan ng kasal, ang malimit na narinig natin sa mga panghuli na sinasabi doon ay, till death do us part. Siguro, kung titingnan natin yun pala ay nagmula kay Thomas Cranmer, yung Archbishop ng Canterbury, doon sa Church of England. Ito ay sinama niya doon sa Book of Common Prayer para sa kanilang iglesia at unang ipinablish to noong 1549. Pag sinabing until death do us part, ay tunay, yan ay hinango po sa 1 Corinthians chapter 7, 39-40, na totoo naman, magkakahiwalay lang ang mag-asawa pag pumanaw na ang isa o pareho sila. At alam natin, kung siguro sa mga bata dito, hindi pa kayo buhay nun. Yung pinakapamosong nangyaring kasalan ay sa pamagitan ni Prince Charles at ni Princess Diana noong July 29, 1981 na pinanood ng mga 750 million na tao. Ngunit alam natin na nangyari sa pagsasamang yon, hindi nagtagal at bago pa man namatay si Prince Diana noong 1997, ay sila ay naghiwalay na dahil may kanya-kanya na silang ibang inibig. At tunay nga, ganun kababaw ang pagkaintindi ng maraming tao pagdating sa pag-ibig na pinapakalat ng mundo. Diyan nga naiiba ang tunay na pag-ibig na nagmumula sa ating Diyos. Kahit mamatay man ang isang mananampalataya, ay hindi natitigil ang pag-ibig na mula sa Diyos. Kaiba ng pag-ibig na pinapakalat ng makasalanang mundo. At alam natin, pag tungkol sa pag-ibig, yan ang isang attribute ng ating Diyos. Sa katunayan, maraming attribute ng ating Panginoon o yung katangian. Kung irarank natin yan, narinig na natin yan sa ating pastor, na sumunod or pwede pumantay sa kabanalan ng Diyos. Kung yun ang pinaka-distinct na attribute niya, pinaka-number one, ang pag-ibig, ang isa o ang pinaka nasa mataas na attribute ng ating Panginoon. At noong mga nakaraang linggo nga, ay binigyan ko na kayo ng background kung ano ang mga katangian ng pag-ibig na ito. Tunay na ito ay marami, ngunit nilimit lang natin sa iilan. Nasabi nga natin na ito ay dalisay at pinamalas ng Diyos sa atin at dapat natin ipamalas. Ito ay nananatiling sariwa at bago para sa atin. At nang huli, nakita natin kung paano naging mapagbiyaya ang pag-ibig ng ating Diyos. At ngayong hapong ito ay ating tutuldukan ang sharing ito patungkol sa pag-ibig ng ating Diyos na walang hanggan. Parang oxymoronic, kasi tutuldukan natin pero no end. Pero yan ang katotohanan ng pag-ibig ng ating Diyos. At ngayong hapon ay hahalaw tayo mula sa dalawang kasulatan. Ang pinaka-main na teksto natin ay mula po sa aklat po ng Romans 8 verses 31 to 39 at mamaya dadaanan po natin ang Jeremiah 31 verse 3. Samahan niyo po ako sa aklat po ng Romans 8, basahin po natin 31 to 39. Sinasabi po dito, ano nga ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit naman hindi ibibigay sa atin ang walang bayad ang lahat ng mga bagay?
Sino ang magsasakdal ng anuman laban sa mga pinili ng Diyos? Ang Diyos ang siyang umaaring ganap. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay. Oo, siyang muling binuhay mula sa mga patay, na siya ring nasa kanan ng Diyos, na siya ring namamagitan para sa atin. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kahirapan ba? O ang kapighatian? O ang pag-uusig? O ang taggutom? O ang kahubaran? O ang panganib? O ang tabak? Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo, kami pinapatay sa buong araw. Kami ay tinuring na mga tupa sa katayan. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito, tayo'y higit pa sa mga nagtatagumpay sa pamamagitan niya na sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan man, ni ang buhay, ni ang mga anghel, ni ang mga pinuno, ni ang mga bagay na kasalukuyan, ni ang mga bagay na darating, ni ang mga kapangyarihan, ni ang kataasan, ni ang kalaliman, ni ang alinpamang nilalang, ay hindi makakapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Tumalon po tayo doon po sa aklat ng Jeremias, Jeremiah 31, isang talata lamang po yan, Jeremiah 31 verse 3. Sinabi po dito, ang Panginoon ay nagpakita sa kanya mula sa malayo. Inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't ipinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob sa Diyos, sa iyo. Ito po ang pinagpalang salita ng ating Panginoon. Ang chapter 8 na binasa natin, ang tinuturing ng maraming theologians o mga Bible scholars na pinakamaganda tinuturing ding pinakamagandang aklat sa Biblia, especially sa New Testament. Yan nga po ang Romans. Narinig na natin, ang Romans ay tinuturing na Bible within a Bible. Hindi ito nangangahulugan na hindi mahalaga o hindi makabuluhan yung ibang mga aklat na nakikita rito. Ngunit dito sa Romans ay nakikita ang kayamanan ng mga katuruan na ginawa ni Apostol Pablo dahil dito ay tinalakay niya unang-una patungkol sa Diyos, ang patungkol sa tao at sa relasyon ng dalawa. Kaya dito sa chapter 8, ang sinasabi nga din ng mga theologians ay ito ay actually karugtong ng Romans 5. Hindi ang Romans 7. Typical sa atin, pag nagbabasa tayo ng mga aklat, kahit ang Biblia, kung ano yung natapos at yung sumunod, yung kagad ang kasunod. Pero kung sa pag-aaral ng mga theologians nga at ng mga scholars, ito ay actually karugtong nung Romans 5. At tunay nga, napakayaman ng Romans 5 na yan kasi dyan tinalakay ni Pablo ang patungkol sa justification through faith. Makikita natin yan doon. Maging kung paano nagkameron ng kapayapaan at katanggap-tanggap sa Diyos ang mga makasalanan. Ipinakita rin doon yung katawiran kay Kristo. Yun yung righteousness in Christ. At dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, kung saan may pag-asa na ang mga makasalanan na kikilala sa Panginoong Yesus. Kaya dito pa lamang sa chapter 8, ay ginamit na doon sa pinakaunang bahagi ay ang salitang therefore sa English version. Hindi natin makikita yan sa binasa natin. Pero sa mga English versions ay nandun ang therefore na napagpapatunay na kaano na ang sinabi ni Apostol Pablo doon sa mga naunang kabanata niya, especially sa Romans 5, ay mas idinidiin pa niya lalo at pinapalinaw ang mga naipahayag na niya. At mababasa nga natin dito sa Romans 8, simulan natin yan sa pinakauna, ay binanggit na dyan kung paano mga naligtas ay meron na, binigay na ang Espiritu ng Diyos. At wala na ring condemnation ang bawat mananampalataya at tinuring pang tagapagmana, heirs ng kaharian ng Panginoon na may naghihintay na kalulahatian sa mananampalataya. At last week nga, nung pinag-aralan natin ang mapagbiyayang pag-ibig ng Diyos, doon sa verse 28 to 30, kung saan pinakita kung gaano kayaman ang biyayang yan, kung saan ang mga lahat ng bagay, lahat ng mga pangyayari, maganda man
o malimat, masasabi natin, hindi magaganda, isinasalansan ng Diyos isa-isa para sa kabutihan o ikabubuti ng kanyang mga hinirang. Yun ang ultimate na kahahantungan ng mga nangyayari sa isang mananampalataya. At dito sa binasa natin, gaya nga sinabi ko, ay tinutuldukan ni Apostol Pablo, kaya ibinigay ang lahat ng kanyang katuruan. Sabi nga ng mga theologians, this actually is the summary of all, or the conclusion from Romans 1 until the verse 39 ng Romans 8. Sabi nga nila, kung tutuusin, kompleto na ang aklat ng Roma. Hindi na, pwede nang hindi isulat yung Romans 9 onwards. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi na importante yung mga yon. Yun ay para pa rin sa ating kapakinabangan sa kabutihang kaloob ng Diyos. Kaya tayo ay nababasa pa natin yon. At dito nga sa verses 31, 39 ay pinakita ni Apostol Pablo sa mga matinding hamon na hinaharap at haharapin ng isang mananampalataya ay makakaasa tayo na mapapanatili tayo o preserved hanggang sa kahulihan dahil sa ipinamalas na hindi nawawala or walang katapusang pag-ibig ng Diyos sa mga niligtas. Ang huling bahaging ito ng kabanata ay actually nagpapatungkol sa perseverance of the saints. Maraming beses na natin narinig yan. Yan yung sa tulip, yan ang doktrinang pinanghahawakan natin ng mga iniligtas, hindi tumitigil, kundi nagpapatuloy sa buhay, sa pananampalataya kay Kristo, kahit anuman ang pinagdadaanan nila. At dahil nga dyan, sa yaman ng mga katuroang yan, ay ito ang gusto kong ibigay na simpleng mensahe sa inyo ngayong hapon. Ang katiyakan ng mananampalataya ay matatag na nakasalig sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. The assurance of the believer is firmly grounded in the everlasting love of God in Christ. Uulitin ko, ang katiyakan ng mananampalataya ay matatag na nakasalig sa walang hanggang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. At ito nga, kung balikan natin yung binasa natin kanina, dun sa talata 35 or verse 35 and verse 39, ay pinulit na sinabi ni Apostol Pablo, pagkatapos niyang ilahad ang iba't ibang katotohanan ng mga hamon na hinaharap at haharapin natin bilang mga Kristiyano, ay inassure niya ang pagsama ng Diyos sa bawat lakad ng mananampalataya dahil ang nagbubunsod nito ay ang kanyang walang hanggang pag-ibig. At tunay nga, napakayaman ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang saklawan yan. Kung paano natin hindi kayang saklawan ang Diyos mismo because of His immensity, ganun din ang kanyang pag-ibig. Ngunit ngayong hapon, dalawang bagay ang pwede nating makita sa ating binasa. Una, ang katiyakan ng pagdamay at hindi pagkahiwalay dahil may tagapamagitan. Certainty of sympathy and in separation because of the mediator. Ulitin ko, katiyakan ng pagdamay at hindi pagkahiwalay dahil may tagapamagitan. At ang pangalawa, katiyakan na ginarantiyahan dahil sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Assurance guaranteed because of Christ's eternal love. Muli, katiyakan na ginarantiyahan dahil sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Doon nga sa una, kung saan may katiyakan ng pagdamay at hindi pagkahiwalay dahil may tagapamagitan, mapapansin natin doon sa mga naunang mga talata, hindi na natin binasa yan, no? Ang katiyakan ng pagsama ng Espiritu ng Diyos, yun ay binigay sa atin, di ba? Pag binasa yan, the Spirit has already been given sa bawat mananampalataya dahil sila ay pinili ng Diyos at ang kaakibat nun ay ang mga pagpapala na bilang kapatid ng Panginoong Yesus. Maraming verses na tayo nadaanan yan. Kung naalala nyo, yung pinag-aralan natin sa Romans, even sa Ephesians, na tayo ay kapatid na ni Kristo. Kaya bilang itinuring na kapatid ni Kristo, pinaliwanag ni Apostol Pablo na katulad ng larawan ni Kristo, ang mga mananampalataya
Kaya sila ay hindi pagkakaitan ng Diyos kung ano ang meron si Jesus. Lahat na, di ba? Titingnan natin, ang Panginoong Jesus, ang pinakatinatangi na minamahal ng Diyos Ama. Hindi niya pinagkait. So, kung ano man ang meron ng Jesus, ang Panginoong Jesus, atin na rin yon. Natutunan natin yan, except one, of course, hindi tayo magiging Diyos. Okay? So, yan ay natutunan natin. At bakit nga ba? Yun ang sinabi ko, dahil siya ay katangi-tangi na. Wala nang lahat, kumbaga lahat ng nasa Diyos, ibinigay na niya. So ano pa ang kanyang iwi-withhold sa mga niligtas na niya? Yan ang sinabi ni Apostol Pablo, doon nga sa verse 32. Sa madalit salita, ang lahat ng nakay Kristo ay atin na. At maging ang kanyang dakilang pag-ibig. Ito lang yan. To simplify it, pag ikaw pinamanahan ng lupa ng iyong magulang, kung yung mga lupang yon ay may tanim, siyempre kasama na yung mga tanim doon. Hindi sasabihin ng magulang mo, sa'yo na yung lupa, pero huwag mong galawin yung mga tanim kong rambutan at sintunis doon. Anong silbi ng lupa? Pero ibinigay na yung lupa. So lahat ng nandoon, kasama na. Ganon din ang ginawa ng Panginoong Yesus. Kaya wala na siya pinagkait sa atin. So malinaw dito na sinasabi na pinapahayag ng Diyos ang kanyang malasakit at pag-aruga sa lahat ng mananampalataya, bunga ng kanyang dakilang pag-ibig para kay Kristo. God expresses His concern and care to all believers due to His great love for Christ. Ulitin ko, pinapahayag ng Diyos ang kanyang malasakit at pag-aruga sa lahat ng mananampalataya, bunga ng kanyang dakilang pag-ibig para kay Kristo. Yan ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Gaya ng natutunan natin, hindi nila sinolo, hindi nila, di ba? Nagsimula yung pag-ibig, minahal ng ama ang anak, minahal ng anak ang ama, minahal nila ang Espiritu, minahal ang ama at ang anak. Sa kanila nagmula yon, ngunit ipinamalas, hindi lang sa kanila, ipinamalas sa atin. Nagsimula sa isang eternal God, at ang pag-ibig na yan ay wala ring kaya katapusan. Kaya doon sa mga binasa natin sa verses 31, 33, 35, and 36, ay makikita natin kung paano inilahad ng apostol ang mga bagay na maaring makaapekto sa lakad ng mga mananampalataya. Kahit tayo ay mga niligtas na, normal pa rin na makaramdam tayo ng mga pagdurusa, ng mga takot, ng pag-uatubili, mga agam-agam, kahit tayo ay isang Kristiyano na. Ngunit malinaw ang sinabi dun sa una natin binasa, sa verse 31, meron pa bang hihigit sa Diyos kung ang mga demonyo nga na tinuturing nating makapangyarihan ay hindi siya makakatapat sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang sinabi ni Santiago, ni James 2, verse 19. At ano ang meron sa mundo na maaaring makahigit o lumaban sa kanyang kapangyarihan? Wala, di ba? Kahit yung mga sinasabi natin, mga spiritual powers na yon, na mas malakas sa mga normal na mga tao, eh wala rin silang tapat sa ating Panginoon. Yan ang sinabi doon sa Mateo 10:28, Matthew 10:28. At dito nga sa verse 33, ay maaaring usigin ang isang mananampalataya ng kaaway, ngunit malinaw din ang sagot ng inakong ganap na ng Panginoong Yesus, ang parusa ng kasalanan, kahit kailanman ay hindi siya nagkasala. May mga praktikal na pangangailangan ang mga mananampalataya na dumadaan sa kahirapan, pag-uusig, at lahat ng pagdurusa sa mga bagay na ating ginagalawan. Yan ang binanggit sa verse 35. Ngunit malinaw ang sinabi ni Apostol Pablo na kahit ang mga ito ay ginapina ng pag-ibig ni Kristo. Kaya hindi magagawa ng mga ito na mapahiwalay pa ang mananampalataya sa pag-ibig ng Diyos. At paano niya pinatunayan ito? Nakasama natin ang Diyos doon sa verse 34. Nung sinabi na kung saan ang dapat hahatol sa atin na Diyos ay namatay, ngunit muling nabuhay at ngayon ay nakaluklok sa kanan ng trono ng Diyos bilang tagapamagitan.
Magandang pansinin natin yan, di ba? Narinig na natin, ang Panginoong Jesus ay hindi espiritu. Siya ay katawang tao, nananatili siyang katawang tao in glorified body na nandun sa kanan ng Diyos. Ano ang implikasyon nito? Ibig sabihin, sa kanyang pagiging katawang tao, dama niya ang pinagdaraanan ng bawat mananampalataya. Ramdam niya. At siya ngayon na nasa harapan, nasa kanan ng Diyos, namamagitan siya para sa atin. Tuwing oras tayo nananalangin, ay tagapamagitan siya. Kaya siya tinawag mediator. Kaya siya tinawag na chief priest. Yun ang tungkulin ng isang pari, ng punong pari. Mamagitan sa tao at sa Diyos. Yan ang kagandahan. Sa gitna ng mga pinagdadaanan natin, meron tayong tagapamagitan. At maging sa punto ng kamatayan, ay hindi tayo lulubayan ng Diyos. Gaya ng sinabi nga, doon sa verse 36, na kung saan ang mananampalataya ay parang mga tupang palaging may nakaambang kamatayan dahil sa pagtindig sa Diyos. Ito ay sinetas ni Apostol Pablo mula sa Psalm 42 verse 22. Sinasabi lamang dito na ang pagdurusa o suffering ay kaakibat na sa buhay ng bawat mananampalataya. Kaya dapat ay hindi na tayo naninibago dito. Para kay Apostol Pablo, ito ay hindi na bago sa kanya. Dahil nakita man natin ang kanyang paglalakbay, ang kanyang buhay, punong-puno ng pagsubok to the point of death. Diba? Siya ay binugbog na maging sa dagat, malulunod, at kung ano pa mga akusasyon, at alam natin kung paano siya namatay. Tradition says that he was beheaded. So, pero hindi, dahil alam niya, nung siya ay tinawag ng Panginoong Jesus, you will suffer for my name. Alam na ni Apostol Pablo, ngunit alam niya, doon pa man, ay kasama niya na ang Panginoon. Kaya kahit hayag na kasama na natin ang Diyos, ang kanyang Espiritu, ay hindi madali ang ating mararanasan sa mundong ito. At dadaan tayo sa maraming pagsubok, pag-uusig o pagdurusa. Yan mismo ang sinabi ng Panginoong Jesus. John 16 verse 33. In this world, you will have tribulations. So, ano pang bago sa atin? Handa na ba tayo sa mga bagay na to, mga kapatid? Ang ating bang pananaw ay katulad lang ng karamihan sa mundo na ang naisin lang ay ang mga pagpapala, masasarap at komportabling buhay. Gaya ng pansamantala o mababaw na ipinaparanas ng makamundong pag-ibig. Hindi handang magtiis at umasa sa Diyos sa kanyang pang-araw-araw na biyaya dahil ito ang kahayagan ng kanyang biyaya. Aminin man natin at hindi, nakakalungkot na yun ang mithiin na marami. Minsan, mismo ang Kristiyano. Bakit? Hindi malinaw sa iyo kung anong totoong pag-ibig ng Diyos. Puro material lang natin tinitingnan ang kanyang pag-ibig. Yan ang problema ng marami. No? Kaya itong hamon ko sa inyo, tanggapin mo ang katotohanan ng mga mananampalataya na makararanas ng mga pagsubok at pagdurusa bilang pakikiisa kay Kristo. Accept the lot of the believers to experience trials and sufferings as solidarity with Christ. Muli, tanggapin mo ang katotohanan ng mga mananampalataya na makararanas ng mga pagsubok at pagdurusa bilang pakikiisa kay Kristo. Kaya nga may perseverance of the saints. Yan ang katotohanan. Ang Panginoong Jesus ang tumanggap ng pinakamalalang pagdurusa at paghatol ng kasalanan dun sa krus ng Kalbaryo. Ngunit kung tinuturing natin siyang panganay na kapatid sa Panginoon, dapat ay nakikiisa tayo sa Kanya sa pagdurusa. Hindi ibig sabihin nito, magdudusa pa ang Panginoong Jesus. Tapos na, ginawa niya na yon. Pero tayo pa ay nasa mundong ito, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na ipahayag ang kanyang katotohanan, ang kanyang ebanghelyo. Ang kaakibat niyan ay ang pagdurusa. Yan nga sinasabi, we need to be in solidarity, pakikiisa sa ating Diyos
At makakaasa tayo na palagi natin siyang kasama dahil siya ang tunay na namagitan sa atin sa Diyos Ama tuwing tayo ay nananalangin. At ano ang nagbunsod niyan? Ang walang hanggang pag-ibig niya. Kilala natin si John Owen, no? Maaaring pinakatanyag sa mga Puritans. At may mga sinulit siyang mga aklat, massive volumes ng kanyang patungkol sa Diyos, especially yung kanyang exposition ng Hebrews. Pero dito sa aklat na Communion with God, etong sinabi niya, tinagalog ko na lang, madali naman Tagalogin. Ang pag-ibig ng Diyos ay katulad ng kanyang sarili, pantay, pare-pareho, hindi kayang dagdagan o bawasan. Ang ating pag-ibig ay tulad ng ating sarili, hindi pantay, dumarami, humihina, lumalaki, bumababa. Ang kanya, ito ay ang Diyos, tulad ng araw, ay palaging pareho sa liwanag nito. Kahit na isang ulap ay maaaring minsan ay pumagitna. Ang atin, gaya ng buwan, ay mga pagpapalaki at pag-iba-iba. Ganan ang pagtangi ni John Owen sa pag-ibig ng Panginoon. Very constant. Hindi nagbabago. At bago nga siya mamatay, noong August 23, 1683, ay tumulat siya ng liham sa kanyang kaibigan. Ito itong sinabi niya, simpleng sinabi lang niya, ako ay pupunta sa kanya na minahal ng aking kaluluwa. O sa halip na umibig sa akin ng walang hanggang pag-ibig na siyang kabuuan ng aking kaaliwan. Tunay nga tayo ay nakakatagpo ng kagalakan at kaaliwan sa ginawad na walang katapusang pag-ibig ng Diyos kay Kristo. At nararapat lamang na makita iyan sa bawat isa sa atin sa mundong ito at hinaharap ang mga dumarating na hamon ng buhay. Yan makikita ang biyaya ng Diyos na bunsod ng pag-ibig. Yan ang mas lalo pang idiniin ni Apostol Pablo sa pagsasara niya ng kabanatang ito. At dito tayo pupunta doon sa pangalawang punto, katiyakan na ginarantiyahan dahil sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo. Sa mga naunang binanggit ni Pablo, sa mga pagdaraanan ng mga mananampalataya, kung saan ang pag-ibig ng Diyos ay nananatili at hindi maghihiwalay sa Kanya, doon sa verses 31-36, muli niyang pinagdiinan ang katotohanan ito. Dahil alam niya, marami pa rin nagdududa. Di ba alam natin yung doon sa iglesia ng Roma, karamihan dito na ay mga hentil, at bagamat may mga Hudyo rin, pero maaaring nakaranas na sila ay naligtas na. Pero hindi pa ganun kalinaw ang pag-ibig ng Diyos. Kaya lalo niyang in-emphasize dito sa mga sumusunod, kung saan nilinaw ng apostol na ang mga iniligtas sa katunayan ay higit pa sa mga nagtatagumpay na malampasan ng mga pagsubok o pagdurusa dahil kay Kristo na tanging gumawa ito at umibig sa atin. Ano sinabi niya sa verse 37? Pwede na naman niyang tapusin pero as clear ng understanding niya ng pag-ibig ng Diyos, hindi pa siya natapos doon. Inulit pa niya, dinagdagan pa niya. Yung sinabi ni Pablo sa talatang ito na umibig, yung sinasabi ko kanina, love, yung eris form yan in Greek, agapao. Ibig sabihin, natapos na, ginawa na, pero hindi lang tumigil doon. Nagpapatuloy. Yung iba kasi pag sinabing, it is done, tapos na. Then, wala na yung visa. Pero ito, ay nagpapatuloy. Yan ang sinabi. Yan nga yung pagpapaliwanag niya. Pagdidiin, nung sinabi ko nga kanina na ang chapter 8 ay karugtong ng Romans 5, doon sa Romans 5, 6-10, yun ang sinabi. Dahil nga sa sakripisyo ng Panginoong Hesukrusto sa krus ng Kalbaryo, yon ay naganap bilang tanda ng pag-ibig ng Diyos sa anak na ipinamalas sa atin. At dito sinabi rin niya kung gaano kasidhi o ka-intense ang pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kaya nung magtagumpay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, hayagang ipinakita ng Diyos ang pagpigil sa mga masamang balakin ng mga makapangyarihang mga kaaway gaya ng dyablo. Yan din ang sinabi niya sa Colosas 2:15, Colossians 2:15. Anong sinabi niya? Inalisan niya ng sandata ang mga pinuno at mga may kapangyarihan at sila'y ginawang hayag sa madla na nagtatagumpay sa kanila sa pamamagitan nito. Kaya dito sa dalawang huling talata na ating binasa ay mas lalo pang pinatingkad ng apostol ang kanyang mensahe sa paggamit na pinataas pa na antas na mga pagsubok o mga bagay na maaring bumagabag sa mananampalataya. Sinabi niya na yung mga maaring maging source ng pagsubok ng isang mananampalataya, ngunit hindi pa siya natapos. Dito sa verse 38 to 39, ay dinagdagan pa niya on a higher level ng mga klase ng pagsubok. Ngunit dito, ibinigay niya ang assurance. Anong sabi niya? Ako ay naniniwalang lubos. Or in English, I am sure kung paano imposible o hindi kailanman mahihiwalay ang isang mananampalataya sa pag-ibig ng Diyos kahit sa gitna ng mga pagsubok na ito. So malinaw na sinasabi dito na ang mananampalataya ni Kristo ay may natural na kamalayan ng hindi nagagaping katangian ng pag-ibig ng Diyos. The believer of Christ has a natural awareness of the invincible nature of God's love. Yun na yun, kasi sa linaw, sa lalim ng paliwanag ni Apostol Pablo, di ba? Dapat malinaw na sa atin. Natural na yung kanyang pag-ibig. Kaya pag tayo'y dumadaan sa mga pagsubok, alam natin, kaagapay natin ang kanyang walang katapusang pag-ibig. Pamilyar tayo sa salitang ironclad. Pag sinabing ironclad, yan ay matibay, binding. Yung technical term na yan ay actually ginamit sa mga barko. Paggamit ng mga armor and used in naval vessels. Ibig sabihin, napakatibay niyan. Kahit anong gawin mo, hindi basta-basta masisira yan. They can withstand the heavy load at maging yung mga salt water na nagko-corrode. Ganan ang pag-ibig ng Diyos. Ngunit actually, pale comparison ito. In fact, ginagamit ang ironclad normally sa mga treaties. Kung natatandaan nyo, sabi ng Amerika, patungkol sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas against China, that is ironclad. Pag inatake ng China ang Pinas, ay makakaasa ang bansa natin sa kanilang pagtulong. Kung alam natin, darating ang punto, yan ay magmamaliw. It pales in comparison pagdating sa binding ng pag-ibig ng Diyos. At dito nga sa talata 38 hanggang 39, daanan lang natin ng konti. Ang dami niyang binanggit doon. Mapapansin natin, sila ay pares-pares. Kung titingnan niyo yung inyong Biblia, kahit mamaya na, binanggit doon ang kamatayan at buhay. Ano ang sinasabi dito? Lahat ay may takot sa kamatayan, ngunit si Pablo ay sanay na dyan. Nasagot na niyan, marami na siyang ginamit na talata dyan, at isang pinakapamoso ay ang Philippians 1:21. For me to live is Christ. Ibig sabihin, habang nabubuhay ako kay Kristo, dadaan pa rin ako kamatayan. At pag ako'y namatay na, ganansya. To die is gain. So yun, malinaw. Ginamit din niya dito ang anghel at mga pinuno. Kaya sinasabi ko, kung titignan nyo, pares-pares yung ginamit ni Pablo dyan para ipakita yung mga maaring maging sanhi ng mga pagsubok sa isang mananampalataya. Doon sa anghel, actually nagtatali ang iba't ibang mga theologians dito. Ano ba talaga itong anghel na ito? Ito ba yung anghel ng mga fallen angels? O ito yung mga anghel na tumutulong? Iba-iba ang kanilang pananaw, pero mas nag-dominate na ito namang ang mga anghel na to ay yung mga tumutulong. Pero ang kabaligtaran nito, yung mga pinuno, o yung pinuno, yung prince of the power of the air, na yung patungkol sa dyablo. Hindi natin pwedeng sabihin na mananampalataya na tayo ay hindi na pwedeng guluhin ng dyablo. Di ba si Job nga?
Nakalinaw niyan. At sinabi rin dito sa mga kasalukuyang mga bagay at mga parating na bagay. Sa kasalukuyang sitwasyon natin, marami na tayong pinagdadaanan ng mga pagsubok. Maaring manghina tayo dito. At kung makalampas man tayo dyan sa mga darating na bagay, ay minsan lalo tayong natatakot. Lalo na pag tumanda na tayo. Paano kung magka-cancer na ako, magkasakit ako, wala akong pera? Normal yan sa isang mananampalataya. At sinabi nga, ito lang yung walang kapares, yung mga makapangyarihan. Ito naman ay sa mga patungkol. Sa mga those in authority. Tayo ay nasa gitna ng lipunan na kung saan marami sa ating mga leader, yung mga tiwali, hindi lang sa bansa natin, ngunit sa iba pang parte ng mundo. Kahit tayo ay nag-groan tayo, dumadaing, Lord, kailan kami makakaraos sa mga leader na ito? Kapagod na kami. Ang pinakamataas, ginamit na yung kataasan, yung heavens, ay yung kalaliman. Sinabing kalaliman, the abyss. Yung hindi na, itong kataasan, kalaliman, beyond na ng comprehension natin, mga kapatid. Iisipin niyo pa ba kung ano nangyayari dun sa mga stars doon or kung ano nangyayari sa ilalim ng lupa? Pero pinapakita lamang dito na ang lahat na ito, at yung nga yung sinabi nga niya, yung iba pa, bukod sa creation, ang lahat ng ito ay kasama sa mga nilikha ng Diyos. Anong mensahe ni Pablo dito? Ang mga lahat ng yan ay nilikha ko lamang. Nilikha ng Diyos. May magagawa ba sila sa akin? May magagawa ba sila sa pag-ibig ko? Bakit kaya masyadong nagpapa-epekto sa mga ganan? Yun ang simpleng mensahe niya. Kaya niya binanggit ang mga ito. Wala sa mga nilikha ng Diyos ang dapat makapaggupo sa mananampalataya dahil kasama niya ang pag-ibig ni Kristo. Kaya nga doon sa 1 Corinthians 13:13, basahin ko lang, at ngayon ay nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Bakit? Dahil pag bumalik na si Kristo, mawawalan na ang pananampalataya, mawawalan na ang pag-asa dahil nandun na yung object nito. Andiyan na si Kristo eh. Pero anong mananatili? Pag-ibig. Yan yung tinatawag, the greatest is love. Nagsimula sa Trinidad na Diyos at hindi magtatapos. Kaya yun ang sinabi. Paano mo ngayon pinapahalaga ng pag-ibig ng Diyos, mga kapatid? Ito ba ay sa pamamagitan muli lamang ng pagtanggap ng mga pagpapala mula sa Kanya? O yan naman sa kagaangan ng iyong sitwasyon? Kung saan ang lahat ng pangangailangan mo o kahit sa mga kagustuhan mo ay tila natatamasa mo. Kaya sa iyo, ang pag-ibig ng Diyos ay parang dumadaan lamang sa iyo. Paliwala. Ganun ang pananaw na maraming tao ngayon. Hindi mananampalataya at minsan mga mananampalataya. Kaya nung sinitas natin, yung Jeremiah 31:3, nang sinabi doon, inibig kita ng isang walang hanggang pag-ibig, kaya't pinagpatuloy ko ang aking kagandahang loob. Napakita lamang ng Diyos dito. Ang pinili niyang bansa, ang Israel, natutunan natin yan, hindi sikat, hindi tanyag, hindi malakas, pero ibinigay niya ang kanyang pabor. Ngunit ngayon, ay inextend na sa atin, sa iglesia. Yan ang sinabi sa Romans 8:29-30, yung binasa natin last week. Nangako si Yahweh na hindi niya pababayaan ang Israel. Ngunit ngayon, ang pangakong ito, inaabot na sa iglesia. Yan ang malinaw na sinasabi dun sa mga huling talatang binasa natin. Maging sa Hebrews 13:5, nandiyan sinasabi. Ganyan kadakila ang pag-ibig ni Kristo, mga kapatid. Ibinigay na noon pa man, hindi nagmaliw, hindi kumupas, hindi bumitaw, ngunit patuloy na pinamamalas sa kanyang mga ino. Sana naging malinaw na sa iyo ngayon kung ano ang totoong pag-ibig ng Diyos. O kung narinig ako, totoong medyo nalilinawan ka na, ito ang hamon ko sa iyo.
magkaroon ka ng kapayapaan at kaaliwan sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo sa pagtitiyaga sa iyong pananampalataya. Find peace and comfort in the everlasting love of Christ, in the perseverance of your faith. Ulitin ko, magkaroon ka ng kapayapaan at kaaliwan sa walang hanggang pag-ibig ni Kristo, pagtatiyaga. Yan ang pagsisiguro ni Apostol Pablo sa mensahe niyang ito. Dahil siya mismo, pangunahing halimbawa na ginamit ng Diyos hanggang sa punto ng kanyang kamatayan. Ginamit ko kanina ang Puritan na si John Owen. Gagamitin ko muli ngayon ang isang Puritan na si Richard Baxter. Actually, itong dalawang to ay nagtalo. Pero hindi natin tatalakayin yan. Ito ang sinabi doon sa Practical Works of Richard Baxter. Maganda rin to, no? Sabi niya, maliit bang bagay sa iyong paningin ang mahalin ng Diyos? Ang maging anak, asawa, pag-ibig at kaluguran ng hari ng kaluwalhatian? Kristiyano, paniwalaan mo ito at pag-isipan ito. Ikaw ay yayakapin ng walang hanggan sa mga bisig ng pag-ibig na mula sa walang hanggan at lalawak hanggang sa walang hanggan. Ang pag-ibig na iyon, iyayakapin ka. Malinaw sa mga Puritanong ito, yung pag-ibig ng Diyos. Ito ay pangwalang hanggan. Tunay na masalimuot ang mundo, ngunit tila parang mas masalimuot nga ang mga mananampalataya ni Kristo. Minsan sa paningin natin, mga hindi mananampalataya ay parang tila mas sila ang pinapagpala. Parang mas kukunti ang kanilang problema at tubok sa buhay. Huwag kang mawari, kapatid, dahil ang katotohanan na ipinamalas na sa atin ng Diyos, kanyang pag-ibig. Tayo ay may malinaw na pag-asa kay Jesus na sinelyuhan pa niya, is-sealed ng kanyang pag-ibig. Palumbay o manghina man tayo, makakapagpatuloy tayo dahil sa kanyang dakila at walang hanggang pag-ibig. Kaya ay naging malinaw, paliwanag ko, ang pag-ibig ng Diyos. Yan ang error ng maraming iglesia. They preach the love of Christ on a very shallow platform, kaya hindi naintindihan. Mapalad tayo, narinig natin ang pag-ibig ng Diyos. Nawa ito maging malinaw sa atin at maging sa mga wala pa kay Kristo. Kung tinitingnan mo lang ay ang pag-ibig na ibinibigay sa iyo ng mundo, yan ay mawawala, maaring mapunta sa kalumbayan sa iyo. Ngunit ang kanyang dakilang pag-ibig, ang walang hanggang pag-ibig, ay narito na. Nawa ay huwag mo malampasan yan. George Matheson, isang Scottish minister and hymn writer, siya ay gifted person. No? Bata pa lamang nakitaan na siya ng katalinuhan, kaya pinag-aral siya sa magagandang universidad. Tunay nga, ay pinakita niya ang kanyang husay. Ngunit sa edad na 17, siya ay tinamaan ng pagkabulag, dahan-dahan ng lumabo kanyang mata, hanggang sa pagdating na edad ng age 20. Ngunit sa gitna noon, siya ay nagpatuloy sa kanyang ministeryo. Ngunit ang pinakamasakit na nangyari sa kanya, ay tinalikuran siya ng kanyang kasintahan. Ang sabi ng kasintahan niya, hindi ko nakikita ang sarili ko na alagaan o makasama ang isang bulag habang buhay. Ngunit hindi nalugmok si Matheson. Kaya nung nagpatuloy siya, nung gabing kinasal ang kanyang kapatid na babae, siya ang panganay sa walang magkakapatid, ikinatha niya ang himnong, "O love that will not let me go." Ramdam niya ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng Diyos. Yun ay ginamit niyang motibasyon para makapaggawa ng himnong ito. Sabi nga niya, it did not take him even 5 minutes para magawa niya ang himnong ito. At sabi nga sa pagsasalin sa unang talata, pag-ibig na di nang iiwan ng kaluluway kapahingahan sa iyo ay aking iniaalay. Ang buhay na iyong binigay, naway pagyamanin. Yan ang dalisay, ang hindi nang iiwan,
walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Nawa ay maging totoo, buhay ito sa atin, sa ating paglakad sa mundong ito, lalong-lalo na sa pagharap sa mga hamon dahil kasama na natin. Tayo po ay magsitayo at magpasalamat at purihin ang ating Diyos sa pag-awit ng himnong itong O Pag-ibig na di nang iwan. Tayo po ay magwakas sa panalangin. O aming dakilang Diyos at banal na amang nasa langit, purihin nga po ang inyong dakilang pangalan dahil sa inyong kabutihan at sa inyong kabanalan. Napakabuti mo aming Panginoon na kami ay pinagpala ng iyong salita kung saan ipinakita mo sa amin ang kadakilaan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Salamat sa pagtutulong ito, Panginoon, sa pagpapaliwanag sa amin sa pamamagitan ni Apostol Pablo kung saan pinaghirapan niya kung paano ipakita ang mga pinagdaraanan ng isang mananampalataya na kung saan ang mga ito ay hindi kayang tumbasan o magpahiwalay sa mga nakikristo na. Salamat, Panginoon, sa ibinigay niyo sa aming pribilehiyo at pagkakataon upang matunghayan ang kagandahan ng inyong pag-ibig. Pag-ibig na dalisay na nagmula sa inyo, Panginoon, na ipinamalas niyo sa amin. Pag-ibig na laging sariwa na ibinibigay niyo sa amin. Mapagbiyayang pag-ibig, Panginoon, na umaalalay sa amin. At pag-ibig na walang hanggan ng aming panghahawakan habang kami lumalakad sa makasalanan at madilim na mundong ito. Ang pag-ibig na ipinapakalat ng mundo, Panginoon, ay maraming kamalian, maraming kalabuan, Panginoon, na malimit ay nagbibigay lamang ng panandali ang kaaliwan. At hindi yan ang pag-ibig na pinamamalas mo sa amin, aming Diyos. Tunay nga napakabuti mo na ito ay nagiging malinaw sa amin. Ito ay walang hanggan. Ito ay dapat na namin panghawakan, Panginoon. Kami ay mahihina at normal na makaramdam ng mga pighati, ng mga hamon, ng mga pag-agam-agam, ng mapag-atubili, lalo na pag pinag-usapan ang kamatayan. Ngunit salamat sa paalala ni Apostol Pablo na maging ito ay pinagtagumpayan na ng Panginoong Hesus. Siya na nagbigay ng kanyang dakilang anak ay wala nang ipagkakait sa amin, kundi ang lahat ang para sa Kanya ay sa amin na rin. Nawa ito ay maging malinaw sa amin, Panginoon. Sa oras ng aming mga kagipitan, sa oras ng aming panghihina, Panginoon, naway balikan namin ang kagandahan, katotohanan ng salitang ito. Mahirap, Panginoon, para sa isang mistulang taong tulad namin. Ngunit gaya ng sinabi nyo, kaagapay na namin ng inyong Espiritu na ibinigay nyo sa amin nung kami ay maligtas. At nawa ay patuloy kami magpasakop sa inyong kalooban, patuloy na umasa sa gabay ng inyong banal na Espiritu, patuloy na umasa sa inyong biyaya sa aming paghayo sa mundong ito hanggang sa ikaw ay muli naming masilayan. Maraming salamat po aming Panginoon, tunay nga napakabuti mo sa aming iglesia. Ang mga narinig namin dito ay mula lamang sa katotohanan ng inyong salita. At nawa maging bukas ang mga lahat na nakakarinig nito, ang aming mga kapatiran, ito ay maging pananariwa sa mga nanghihina naming mga kaluluwa, lalong-lalo na sa harapin namin panibagong linggo. At maging sa mga wala pa kay Kristo, nawa ay huwag nilang palampasin ang paanyaya ng Ebanghelyo upang sila man ay maging kabahagi na inyong kaharian at maramdaman nila ang inyong wala hanggang pag-iibig. Maraming salamat po. Dalangin namin ang pag-iingat nyo sa bawat isa, sa aming paghiwa-hiwalay mamaya, sa aming mga uuwian, sa mga pupuntahan. At tunay nga, Panginoon, nawa inapuri ka namin sa maghapon sa lahat na aming mga ginawa. Purihin ang inyong pangalan, Panginoon, at patuloy ka namin pinapasalamatan at dinadakila dahil ang lahat na ito ay tinataas po namin sa inyo sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.